Magandang araw mga kaibigan. I-update ko muna kayo sa fund drive na ginawa natin para sa Brave 18 Marines. Nakaipon na po tayo after 2 days, nakaipon tayo 125,000 pesos at naipadala, na i-deposit na natin ito sa isang bank account name and account number na ibinigay sa atin ng Brave 18 Marines. So, nandun na yung pera, magagamit na nila. At salamat sa mga nagpadala, lalo na yung mga nagpadala ng mga malilit lang na amount, 5 pesos, 10, 15, 20. Kahit kaunti-kaunti lang yung ipinadala, kailang ang daming nagpadala, di nakaipon tayo ng malaki. In unity, there is strength. Ika nga. Okay, so, yung gusto pang magpadala, wag muna ngayon, stop muna tayo. Kasi nagka-problema na yung mga GCash number na ginagamit, hindi na makapasok ang pera. So, hintayin ninyo ang next announcement. Kailan at saan kayo, anong GCash number ang papadalan. Okay, bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Retired General question ang pamumuno ni Gatchalian at Tulfo. Naglabas ng matapang na pahayag si retired Major General Romeo B. Puquis kasabay ng nagpapatuloy na kontrobersya sa Senado at sa Gatchalian Black Blue Ribbon Committee hearing na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo. Sa kanyang social media post, diretsahang kwenestyon ng retiradong general ang pagiging angkop ni Tulfo na manguna sa investigasyon kaugnay ng mga aligasyon ng katiwalian sa flood control projects, lalo na't kabilang umano ang senador sa mga pangalang idinadawit ng ilang testigo. So ito ang post ni General Puquis. Paano ka mamuno sa pag-imbestiga ng pagnanakaw kung ikaw mismo ay itinuturong kasama sa pagnanakaw? Oo nga naman. Delikadesa na lang yan eh. Wala. Hindi lamang ang pagdinig ang kanyang kwenestyon, tinanong din niya ang isyu sa liderato ng Senado na hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin ang magkatunggaling kampo. Ito ang tanong ni General Puquis. Paano ka naging acting Senate President kung meron namang nakaupong Senate President? Very simple, di ba? Ay nako. Dumating ang payag habang nagpapatuloy ang bangayan sa Senado matapos ang kontrobersyal na reorganisasyon noong Hunyo 3 kung saan idineklarang bakante ang mga posisyon sa liderato at iniluklok si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Ang hakbang na ito ay kwenestyon naman ng kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano na nagsasabing walang legal na quorum nang isinagawa ang reorganisasyon. Paulit-ulit nilang iginiit na 13 senador ang kinakailangang quorum sa 24-member Senado. Kasabay nito ay pinagpatuloy ni Tulfo ang kanyang version ng Blue Ribbon Committee hearing kaugnay ng mga aligasyon ng anomalya sa flood control projects. Gayunpaman, kabilang sa mga usaping lumutang sa mga naunang pagdinig, ang mga aligasyong ibinabato ng ilang testigo laban sa iba't ibang personalidad, kabilang si Tulfo. Marin namang itinanggi ng senador ang mga paratang laban sa kanya. Sa ngayon, wala pang agarang tugon ni Senator Tulfo sa pinakahuling pahayag ni retired Major General Puquis. Patuloy naman ang pagdinig at ang palitan ng mga akusasyon sa gitna ng lumalalim na sigalot sa Senado. Okay. Speaking of BRC chairmanship, ginigiit ni Tulfo na siya ang legit. Bakit kanina? Yung ginanap nilang BRC hearing kuno, biglang nagbago ang kanilang panindigan. Hindi na daw hearing, kundi meeting na lang. Anong ibig sabihin nun? To me, baka
Kasi ang nag-announce no na meeting na lang ay si Senator Kiko Pangilinan bilang abogado. Baka nakikita ni Pangilinan dahil abogado siya na baka balang araw mabubuntunan sila ng legal problems, masisisi sila, mareresbakan sila, na nagkandak sila ng hearing na hindi naman klaro yung legality ng kanilang reorganisasyon. Bilang abogado, alam niya na ang mas matibay na sandalan sa mga bagay na ito ay ang 1987 Constitution. Na napakaklaro sa 1987 Constitution na ang pagboto, pag-elect sa isang Senate President, kailangan mo ng 13. Very expressive. Majority of all members of Senate, 24, ang majority 13. Alam ni Kiko Pangilinan, yung Abilino Doctrine, 1949 pa yon, hindi na applicable ngayon dahil 1935 pa na konstitusyon ang basihan. Wala na. Archive. Nakabaol na ang 1935 Constitution. Ang nakalagay lang sa 1935 Constitution, ang provision doon is, the Senate, the senators shall elect their Senate officers. Ganun lang. Walang threshold, walang nakalagay na numero. They elect. Ganun lang. Very ambiguous. Malabo yung 1935 Constitution. Kaya nagkaroon ng problema yung Abilino Cuenca. Dahil nakita ang problema noong 1973, Marcos Constitution ito, expressive na nailagay sa 1973 Constitution, it should be a majority of members of the parliament panahon ni Marcos. Kaya noong 1987 Constitution, para hindi na maulit yung Abilino Cuenca na sigalot, inilagay ng mga framers ng Constitution, very clear, majority of all members of Senate, which is 24. So alam nila, alanganin sila, kaya binawi, hindi na BRC hearing, kundi meeting na lang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni si nanay ang natagaan Ogero nga 68 na ang edad. Una ni ang balay ni nanay nga pagatupan. So muna ni ang mga anak ni nanay nga nitabang siya kay si nanay usa naman siya kabalo. O karon naman na gid ang pag-atok sa balay ni nanay. So maayo na gid nga tan-awon, nakuha na gid tong mga yero nga mga buslot na. Mao na ni si nanay ang gitabangan. So nanay, nakaatop na gyud ka. Ay, salamat na kayo naging ulan. Makatuyod ako gid ako, di na ka magkagungkong. Oo. Kaya na wala nang ulan kaya. Ato pa naman yun. Salamat sa So gitabangan ka nanay sa imong anak ug masamong nanay. Oh, Kay balo naman ka. Oo. Pila na nanay ka tuig sa imong pagkabalo? Magduha karong March 25. March 25, magduha na ka tuig. Oo. So ang imong panginabuhian nanay, so unsa man asa ka magkuha? Paningkamutan lang na ako kung naaya akong kuanan nga ihatag sa ako sa akong mga anak. Pagkasaligra ko sa akong mga anak. Nasaligra ka sa imong mga anak. Oo, batag. Tungod man gud sa akong sakit na blood. Tungod sa imong sakit nga high blood. Oh, dili ko pakabuad kayo init. Oo. So maayo na gid nanay, dili na makatulog na ka og tarong. Tulog na. Makatuyod na ko di na magtikungkong. Oo. Salamat sa Ginoo. Ug ang nagtabang sa sinugsad ako, kaayong salamat nako nga naagyaw pinakaluwas sa ako. Nawala gyapon ko sa ulan. Ano man ka matulog ko ani nga tikungkong ana manggo. Ani tulog ko. Daga
Daghang gyud kaayong salamat ang nagtukuan sa sin. Oo. So, Iya kong gitabangan. Oo, Oo. salamat kayo, nanay. Salamat po sa sakrimen, sa Ginoo, bangan ang sin. Oo. Salamat kayo sa nag